Siyempre, ang isa sa mga naka-alert lagi natin, ang Marikina City. Isa po dyan ang ating masipag na si Mayor Marcy Teodoro. Mayor, magandang hapon. Buenas tardes. Senyor, magandang hapon sa iyo. Kamusta na po ang sitwasyon natin ngayon dyan? Alam po namin kanina, maraming hindi ho nakapasok na naman. Mula ho sa Marikina, ha? Hindi na ho nakaalis dyan sa lugar nila eh. At isa ho sa mga kasama namin sa media. Pa lamang talagang in-announce na natin na wala tayong pasok. Hindi lang yung face-to-face, kundi pati yung asynchronous dahil marami lugar dito sa Marikina ay may banta ng pagbaha at ang iba nga ay nagkaroon na ng pagbaha. Senyor, kung maaari ay sasamantalahin ko na sige po. Sapagkat maraming taga Marikina nagtatanong paano bukas kung may pasok ba tayo. Ganun pa rin, suspendido pa rin ang mga klase sa Marikina sa lahat ng antas, sa pribado at pabubulikong mga paaralan. Hindi lamang yung face-to-face classes, ganun din, pati yung asynchronous classes. Hanggang bukas po yan, Mayor? Senyor? Hanggang bukas po yan? Bukas, hanggang bukas. Kasi yun po sabi ng Pangulo, no? Sa lahat, dahil maraming nagtatanong na rin dito sa Marikina. At napakarami pa rin mga pamilyang nasa evacuation center. Ilan na po? Mga more or less, meron ba kayong statistic dyan? Mga ilang pamilya na po nasa evacuation center? Ang bilang namin ay nasa 3,000 at 200 pamilya. Pag sa bilang naman ng individual, may mga 13,800 individuals. Okay. So, naka-ready naman tayo lagi dyan, Mayor, ano? Dahil kasi, laging pagdating na ganitong dumarating tayo sa ganitong mga panahon, talagang expected na natin yan at ready naman siguro lahat ng mga pangangailangan, mga kailangan ng ating mga kababayan dyan sa mga naepektuhan ng baha. Naghahanda naman tayo sa mga pangangailangan na yan, Senyor, pero ako'y nananawagan pa rin sa mga may mabuting kalooban na gustong tumulong sa mga kababayan nating mga nasa evacuation center para sa mga maliliit na bata, yung mga pangangailangan nila, yung mga matatanda, yung mga may sakit, yung mga PWD, kung may mga dumarating na tulong ay nakakadagdag makapagpagaan doon sa mga pangangailangan natin. Ako'y nagpapasalamat din sa mga nakita ko kaninang tumulong na nating mga kababayan. Ang pamahala naman ay ginagawa rin naman ang lahat ng magagawa. Tulad kanina, may nagpadala na tayo ng mga doktor sa mga evacuation center para doon sa mga may sakit o kaya yung nakakaramdam may nararamdaman ng kakaiba sa kanilang pangangatawan. Pati yung doxycycline, yung gamot para sa leptospirosis ay namahagi na tayo kanina pa para maiwasan din maulit yung nangyari nung nakaraang bagyong Karina na napakarami nating kababayang nagkaroon ng leptospirosis. Naku, yun ang mahirap talagang hindi maiwasan Totoo, senyor. Ang kasunod nito sakit naman nangyayari pagkatapos yung hirap sa buhay. Dahil marami tayong kababayan ngayon hindi nakapagtrabaho, daily wage earner, kaya nawala ng pagkakataon na kumita para doon sa pang-araw-araw na pangangailangan. Siyempre, talaga marami tayong aturgahin talaga rito. Kamusta yung mga construction ongoing na nandyan para po sa flood control natin? Kamusta? Baka naepektuhan, hindi naman. Mabuti, senyor, naitanong mo yan. Isang linggo pa lang ang nakakaraan ay nag-resume na yung dredging ulit dito sa Marikina River dahil nasuspend dito nung bagyong Karina dahilan ng nagkaroon yung aksidenteng naanod yung kanilang mga barges at tumama sa isang malaking tulay dito sa Pasig. Nag-resume na sila at may mga safety protocol na mas mahigpit ngayon pinatutupad. At kaya nga kanina rin tiningnan ko yung mga dredging na ginagawa rito, lalo na yung mga barges na narito sa Marikina River. Naitali naman nilang mabuti yon ngayon at mas naging maingat na sila. At nakikita ko ngayon, narito nga ako sa tabing ilog ngayon. Mabilis ang agos talaga. Ang ibig sabihin nito, pag mabilis ang agos, yung posibilidad na tumaas o umapaw yung tubig ay mas maliit. Kaya mahirap yung hindi umaagos yung tubig dahil ito talaga maiipon lamang yung tubig at hindi aapaw ito.
wala namang bumigay ng mga pader. Kasi karamihan, ganyan ang nangyayari dyan, pag malakas ng agos. Mayor. Sa ngayon ay wala naman, pero nung nakaraang Karina, dito sa bandang Provident Village, yung... Lagi naman talaga yung Provident Talagang wala tayong magagawa dyan Oo, dahil yun ang outfall area namin sa itong kahabaan ng Marikina River. Doon liliko papuntang Pasig River at hihiwalay papuntang Laguna Bay at Manila Bay. Okay. Yun yung tagpuan na yon. Kaya mapapansin natin ang velocity ron saka yung pressure ng tubig napakalakas, lumalakas doon sa lugar na yun. Dahil mas bumibilis, outfall area ang tawag doon sa lugar na yon. So far, at this point naman, wala naman tayong balita na nasaktan o namatay. Wala naman. Wala naman, Senyor. Sana manatiling walang nasaktan o kaya walang insidente na hindi maganda. Okay. Isang dahilan ay hindi pa naman talaga lubusang tumataas yung tubig Kaya yung preemptive evacuation ay pinatutupad natin at pinapakiusap natin sa mga kababayan. Yung maging maingat, miski wala pang tubig doon sa lugar nila, kung sila ay flood prone o low-lying community, mabuti habang maliwanag pa at mahina pa ang ulan, ay makipag-evacuate na sila. Okay. Yun ang isang marahil na nakakatulong ngayon, Senyor, yung preemptive evacuation na ginawa ng ating mga kababayan. At sila ay sumunod sa ating panawagan buhat pa kaninang umaga. At nananatili yung panawagan natin na ganon. Miski na humina na yung ulan, bumaba na yung tubig sa kanilang lugar, miski na bumababa yung water level, kailangan yung exercise of abundance of caution, yung alertness, yung alertness na kailangan natin. Tama, Senyor, alertness at yung resiliency natin. Kaya nga pag oras na nagbibigay sila ng alarm sa atin kulay orange, alert na kayo, listo na yan. Tama, Din nga lang, Senyor, talagang pinapakiusap din namin sa Pag-asa, sana yung weather forecasting ay maibigay din timely ng mas maaga o kaya mas maaga sa mga local government unit para kami naman ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapaghanda, makapag-anunsyo, makapagsabi sa aming mga nasasakupan. Okay. Mayor, maraming salamat at alam namin we hope na lahat po ng mga kababayan natin ay hindi man naapektuhan itong mga, kasi ano pa lang yan patikim pa lang yan. Sabi nila mga 3 bagyo daw itong inaasahan natin sa buwang ito ng Setyembre. So number 1 na ngayon si Enteng. Hindi natin alam kung sino yung dalawa. Kaya Senyor, may isa pa sana akong panawagan sige para po, sa Mayor. mga kababayan natin. Humihina po ang pagulan Marami po tayong kababayan, tinitingnan yung ilog po ngayon. Wag po tayong lumapit sa tabing ilog at malakas po ang agos at yung aksidente maaaring mangyari po. Iyan po pakiusap po namin. Kung wala pong mahalagang gagawin, manatili na lang po tayo sa ligtas na lugar o sa ating mga tahanan. Maraming salamat po, Senyor. Mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo, Mayor. Si Mayor Maxi Teodoro ng Marikina City.